Game, punta ngayon tayo sa isa nating topic. So yun ang una, ito na yung pangalawa. Kaya sinusukat yung oras natin para marami tayong mapag-usapan. Okay, ito ngayon, puntahan natin si Sheriff. Hindi ko to tatapik ko to dapat kahapon kaso hindi ko na nagawa. Dahil nga wala tayo kahapon. So nung isang araw, nabalitaan natin na si Sheriff, yung sinapak-sapak ni Sara Duterte. Yung sinapak-sapak ni Sara Duterte ay nakalista. Nakalista na siya, as in actual na nakalista. Bilang testigo sa impeachment trial. Balikan natin yung balita, guys. Para kita natin yung tahi-tahi ng mga pinag-uusapan natin dito. So ito. Sheriff Sara Duterte struck sought as witness in impeachment trial. Okay. Sabi, Manila, Philippines, a court sheriff punched 4 times by Vice President Sara Duterte during a 2011 demolition in Davao City has been listed as a witness in her impeachment trial by the House prosecution team. Okay? Sa kanilang pre-trial brief, ipinakita, yung initially pinakita nila 10 witnesses. Kasama doon si Sheriff Abe Andres. At doon siya magte-testify sa grave threats against PBBM. Actually, 3 yan. PBBM, si FL, tsaka si former speaker. So, sabi, the sheriff's inclusion as a witness was meant to prove that Duterte has the tendency to inflict violence. According to the 57-page brief, which also listed several law enforcement agents and reporters who covered her expletive-laden online briefing in November 2024, that prosecutors cited to bolster their claims that she plotted to have President Ferdinand Marcos Jr. and the First Lady and former House Speaker killed. Okay, ngayon mga kababayan, dadaanan natin mamaya yan. Ang ginawa, anong nangyari? Tumanggi si Sheriff. Ayaw daw niya magtestigo, sabi niya. Yung tsura ni Sheriff noon, no? Mukhang kawawa, di ba? Ayan. Ay, wait. Balikan natin yung balita. Ayan. Game. Pagpapatibay sa reklamo kaugnay ng pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos ang dahilan kung bakit ipinatawag ang dating court sheriff na sinapak ni Duterte noong 2011. Pero mismong ang ex-court sheriff nanawagang huwag na siyang idamay sa usapin. Yun. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hindi mismong ang pananapak ni noong Davao City solid. Mayor Sara Duterte kay dating Sheriff Abe Andres noong 2011 ang dahilan kung bakit ipatatawag ang huli ng prosecutors sa impeachment trial laban sa bise. Ihaharap siyang testigo para ma-establish ang ugali ng bise bilang pagpapatibay sa article of impeachment. Alam niyo buti siguro na naiisip pa rin ni Kuya na na nung panahon na yon. Hindi, mayor to. Mayor to, tsaka babae, hindi ko pwedeng saktan to. Alam niyo kasi minsan, kasi may mga tao may topak Swerte ni Inday, hindi sinabayan, si Kuya, walang topak. Pero may mga tao kasi ngayon, lalo this day and age, may mga tao may topak na kahit pag ginanyan mo, malaban. Oo. Well, siguro kasi may edad na rin si Kuya, 'di ba? So baka iba yung mundong ginalawan niya, may mas mataas na respeto sa kababaihan. Ngayon kasi hindi ni. Pero kung siguro na naabutan ni Sara noon, pareho niyang may topak, patay. Baka isipin na doon, sige, patay mo na lang ako, makaisa lang ako. Di ba? Di ba? Baka ganun Oo.
Anyway, tuloy natin. tungkol sa pagbabanta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Yung ugali o yung kanyang pagiging violente ng ating vice presidente ang magiging purpose po ng usapin dito. Under the rules, it is allowed to present evidence to establish behavioral pattern, to establish propensity of a person to resort to violence, for example. It also speaks about the attitude that she is, yung impunity, the culture of impunity that we would try to address. Pero panawagan ng dating Yun. sheriff sa isang post, wag na siyang isama sa tinawag niyang partisan political matters. Okay, basahin natin yung post niya. Na-curious ako dito sa post niya eh. Public announcement. Please do not involve me in any partisan political matters. Okay? May highlight pa yung partisan eh, kasi naka-capital eh. Partisan. Ibig sabihin ng partisan, kampi-kampihan. O yun yung partisan political matters. I have been appointed in the Supreme Court as a Human Resource HR Officer. Second level position. It is my position ever since to refuse to comment on the incident when I was holding a first level position, particularly Sheriff 4 of the RTC. The media reports are self-explanatory. Yun. Immediately, mga kababayan, the first question that comes to my mind is it a partisan political activity? Kasi ang tunog dito ni Andres, parang sinasabi niya na ayokong mag-participate sa isang bagay na ibabangga ako laban kay Sara. Ganun yung dating eh. Parang yun ang gusto niya talagang sabihin. Parang ganun ang gusto niyang sabihin. Ayokong mag-participate sa isang bagay na ibabangga ako laban kay Sara Duterte. Which now begs the question. Mamaya, Yamato Musashi, sasagutin natin yan. Which now begs the question, ano nangyari? Alam niyo mga kababayan, something must have happened. Mukhang merong nangyari sa panahon na una siyang, kasi etong si Sara, nag-apologize siya kay Andres 1 year later. Nag-apologize siya kay Andres 1 year later. So, isang taon bago inabutan ng konsensya to si Sara Duterte? I don't think so. I don't think so. Baka napakiusapan na yan ni Digong. Wag mo nang habulin yung disbarment. Para wala na tayong problema. Brat. Para wala na tayong problema ba? Brat, ganun. Hayaan mo na si Inday. Alam mo naman si Inday, mainitin ang ulo niyan. Ito na lang, bigyan kita ng ganito. Brat. Hindi, I don't think ide-death threat siya muna. I don't think ide-death threat siya. Alam naman na niya yun pumapatay ng tao mga Duterte. Pero syempre, dahil presidente nun si Digong, I don't think Digong will resort to that. Presidente siya nun eh. So kailangan muna niyang protektahan yung imahe ng pamilya niya. So yun. Ang kutob ko baka naareglo. Noon pa. So kasi alam niyo mga kababayan, hindi naman ako nakakagulat lang kasi talaga na inabot ng isang taon bago nag-apologize si Sara. Baka gusto talagang tuluyan si Sara noon. Tapos naareglo na lang, 'di ba?
Tapos sinabihan na, oh, okay na tayo ha, huwag ka na maghahabol ha, pag naghabol ka pa, alam mo naman ang pamilya namin. Di ba? So, ang weird eh. Ang weird. Ang weird talaga. Kasi kung ako si Abby Andres at wala namang pakiusap na nangyari sa akin or wala man lang usapan na nangyari sa amin dalawa ng mga Duterte, adi habulin ko. Di ba? Habulin ko yan. Pagkakataon ko na to eh. Pagkakataon ko na to. Pero mga kababayan, kasi si Kuya nagtatrabaho sa Supreme Court. Hindi natin alam. Baka yan ang reward sa kanyang hindi paghahabol dun sa kaso. Kasi nga naman, di ba, yung mga kaibigan di ba? Majority ng mga justices mga Duterte appointees, di ba? So, di natin alam. Di natin alam. Baka yan din yung dahilan kung bakit hindi nagtutuloy yung disbarment kay Sara Duterte. Dahil hindi siya naghahabol. So, kung may banta sa buhay niya, di ako magtataka. Pero, siguro secondary na lang yun. Hindi ako masyadong convinced na may banta eh. Feeling ko, yung banta ay mangyayari pagkatapos ng reward. Reward muna, bibigyan muna kita para medyo walang samaan ng loob. Bigyan kita ng pabor, walang samaan ng loob. Tapos, pag inonse mo ako dahil sa, eto na nga nagpakabuti na nga ako sa'yo, tapos onsehin mo pa ako. Doon na mangyayari yung banta. So, ang ko lang. Tira natin. Baka natin. Baka binigyan ng maleta. Duffel bag. Baka binigyan ng duffel bag. Ay, nako. 2011 ba nangyari yung suntok? Regardless, ganun pa rin naman yun eh. Ganun pa rin naman yun eh. Tsaka mayor si Sara na ito. Mayor siya. So kung mayor siya, saan yun? Tama, 2011. Kung mayor siya nito, edi first term niya. First term na mayor. Tama, first term. So, the same will still apply. Ganun pa rin. The same will still apply. Ano si Digong niyan? Congressman? Kung 2011, teka. Ano ba si Digong ng 2011? Vice Mayor? Baka nagpalit sila ng anak niya, no? Wait, 2011. Vice Mayor nga. Hindi yan. Mayor Vice yan. Mayor Vice yan. Si Digong. Hindi siya Vice Mayor. Mayor Vice siya. Mayor Vice yan. Mayor Vice. Alam niyo yun, yung sinabi ni PBBM yun eh. Uupo lang yung dating mayor na vice mayor pero sa totoong buhay siya pa rin nagpapatakbo ng munisipyo. Mayor Vice Mayor Vice. Oo. Mukha lang si Sara lang yung mukha para hindi mapagsabihan ng tawag dito. Lumampas siya sa term tapos siya pa rin yung mayor. Oo. Ano siya noon? Mayor Vice. Vice Mayor by title, correct. Oo. Pero yung galaw niya siya yung mayor. Kunyari lang 'yan. What I said still it can still apply. Malamang yung sa Supreme Court hindi. Pero pwedeng napakiusapan siya
nabigyan ng whatever, di ba? Whatever, kung anong binigay sa kanya para manahimik siya. Tapos, after nun, pag may ginawa pang pag tinuloy-tuloy pa, doon na yung banta. So, it still applies. Pero, ang tanong, mga kababayan, tapos ba natin yung balita? Noon pa man daw ay ayaw na niyang magkomento sa naturang insidente. Ba't nanginginig ang Sabi ng boses? House Prosecution Panel, mahalagang witness si dating Sheriff Abe Andres. Pero ang star witness daw sa article of impeachment tungkol sa pagbabanta ng bise Yung video, kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ay ang bise mismo. So dahil yung video niya. kitang-kita naman ho dun sa mga video footages na which was made publicly available, no, yung subject utterances niya. So hindi na ho namin kailangan magpresenta pa ng ibang witness to prove those matters. Si Mary Grace Piatos naman na inilista ng prosekusyon bilang witness, smoking gun kung ilarawan ni House Prosecutor Terry Ridon. Mary Grace Piatos does not exist. Those who received the confidential funds indicated under the confidential funds might probably a made-up character. If she does not appear, just supports our position that she's a made-up person. May tuturing na hostile witness o kontra sa interes ng prosekusyon sina Office of the Vice President o OVP Chief of Staff Zulaika Lopez. Iyak na naman yan doon. Dating OVP spokesperson Reynold Munsayak. Munsayak. At dating Department of Education o DepEd spokesperson Michael Powa. Walang problema ayon kay Powa kung hindi ito sasagasa sa trabaho niya bilang impeachment lawyer ng bise. Ayon sa prosecution, kailangang sumunod sa impeachment court ang mga ipatatawag bilang testigo. The impeachment court has the power to compel people to attend them and to cite them in contempt if they continue to refuse to heed such directive. Tina Panganiban Perez, nakatutok. Yun din ang by the way, meron isang interview si Attorney Tolosa. Specifically tungkol doon sa kay Abe Andres. Eto, panoorin natin. Paano naman po si dating Davao City Court Sheriff Abe Andres na inilista din po as key witness kasi meron po siyang naging statement na Huwag na siyang isama sa Yes. politika. Basically saying na ayaw Ayaw niya. niyang tumestigo. Tama ho, no? But I'm sure as part of the judiciary, alam ho niya na ang subpoena, this is a compulsory process issued by the court. At isa pa ho, ang impeachment, this is a constitutional proceeding, hindi ho ito pamumulitika. Opo. So regardless po kung ayaw niya o hindi, kapag ang impeachment court po ang nag-compel sa kanya, dapat po siyang sumunod doon. Tulad lang ho ng kahit sino hong testigo, kahit sino hong tao yan. Basta ho nag-issue ng subpoena ng impeachment court, ibig sabihin may determination na dapat ho itong tao na to sa palagay ng impeachment court ay kailangan pumunta at magtestigo. So, yes, yan ho ang nakalaad sa batas ho. Opo. Pero how does it work, attorney? Kasi ang prosecution team naman ang naglista sa kanya as witness. Hindi naman siya ang nag-submit sa sarili niya na maging witness tas biglang kumabig. Normal naman ho yan. No? Hindi naman ho lahat ng witnesses ay kailangan silang mag-volunteer to testify for any party. So, kaya ho yan provided ho sa batas at sa rules, no? Na kapag mayroong tao na nais gawing witness ng kahit sinong panig, if it is justified, mapapakita ho na meron siyang magiging testimony na relevant and material to the issues in the case. Pwede hong humingi ng subpoena sa kahit normal na korte at dito po sa pagkakataon na to impeachment court na to issue a subpoena so that he could be compelled to testify. Yun. Pwede talaga siya ipatawag, mga kababayan. Kasi, di ba, ang rules of court will apply suppletorily or in suppletory. Ito sinasabi sa rule of court, the rules of court. Rule 21, pag pinasubpina, subpina duces tecum, tapos punta tayo dito sa personal appearance, section 7,
A person present in court before a judicial officer may be required. Required. O, sabihin, wala kang choice. As if he or she were in attendance upon a subpoena issued by such court or officer. Ito pa, ayan, compelling attendance, Section 8. In case of failure of a witness to attend, the court or judge issuing the subpoena, so kailangan makakuha muna ng subpoena galing sa impeachment court, upon proof of the service thereof and the failure of the witness may issue a warrant to the sheriff of the province or his or her deputy to arrest the witness and bring him or her before the court or officer where his or her attendance is required. And the cost of such warrant and seizure of such witness shall be paid by the witness if the court issuing it shall determine that his or her failure to answer the subpoena was willful and without just excuse. Ayun. Ngayon, Section 9, failure by any person without adequate cause to obey a subpoena served upon by him or her shall be deemed a contempt of the court from which the subpoena is issued. If the subpoena was not issued by a court, the disobedience thereto shall be punished in accordance with applicable law or rule. So, wala siyang choice. Kahit sabihin niya na wag siyang gawing witness, siguro, alam naman niya yun eh, siguro sinabi lang niya yan para maiparating sa partido ng mga Duterte na ayaw niya. Yun yung purpose dyan sa post na yan. Gusto niya iparating sa partido ni Sara Duterte na ayoko naman talaga eh, napilitan lang ako kasi pinasumpinan niyo ako dito. Ngayon, ganun. Oo. So, kaya siya may post na ganyan. Kaya nagtaka rin ako ba't niya hinighlight yung partisan eh. Kasi alam niyo mga kababayan, parang ang kausap niya, hindi yung sambayan ng Pilipino. Parang ang kausap niya, yung partido ni Sara. Dahil dito sa salitang partisan, ayan no? Yan dahil sa salitang partisan na yan. Teka, parang ang weird. Bakit niya sinulat yung partisan? So, ang gusto ba niyang sabihin, para sa kanya, yung impeachment is a partisan, tawag dito? Yung impeachment ni Sara is a pamumulitika lang? Yun ang gusto marinig ni Sara eh. Natural, yun ang sabihin niya. Oo. So, ang audience na dito, mga kababayan, hindi yung sambayan ng Pilipinas. Ang audience na dito, si Sara Duterte. Pinaparating niya kay Sara Duterte na, Sara, ayoko talaga. Nakita mo yung post ko, di ba? Ayoko mag-participate dyan. Kaso kapag ako sinumpi na, wala akong choice. So, it is what it is. Ganun na lang. Yun talaga. Wala tayong magagawa doon. So, whether he likes it or not, he has to participate. He has to join. Lalo na kung meron ng lalo na kung may subpoena. Napakahalaga ho ng subpoena. Malamang sa malamang kapag nagpetition or kapag nag-motion ang partido nila ng prosecution ng subpoena para kay Abe Andres, malamang sa malamang pipigilan niya ng partido ni Sara Duterte. At syempre yung mga Duterte senators, yung mga senador, kokontrahin din nila yan. Kokontrahin nila yung pagpapatawag kay Abe Andres. So expect nyo na yun. Huwag na kayo magulat pag nangyari, ha? Expect nyo na ho yung ganong klase ng galawan. Kasi nga, di ba, alam naman natin, basta grupo ng Duterte, galawang sindikato yung mga yan. Galawang sindikato. Oo. So, wag na nating isipin na may magbabago pa sa kanilang lahat. Guys, padagdag naman ang likes. So, 2,753 na tayo dito. Tapos, 983 pa lang yung likes natin. Baka pwede ho nating dagdagan, mga babayan. So, ayun. Okay. Nagkaroon ng phobia sa sapak ni Sara. Posible. Hindi ako magtataka dyan. Oo, posible yan. Kulit ng post ni then Sheriff Abe, parang Mr. Pogi.
Maraming vloggers sa mga DDC na kakasuri Sentry. Okay. Hindi yan topic natin. Recorded na sa internet si Buday. Yun na nga. Si sa Ate Imelda, dalawa daw ang like niya. Isa sa TV, isa sa cellphone. Salamat! Salamat! Ba't wala andyan lang si Kina nakikinig. Kayo mag-alala. Duterte, marami pang reserve na maleta. Correct. Yes, this is true. Yamato Musashi, suspended ang license ni Lorraine Badoy. Buti nga sa kanya. Dahil sa red tagging. Kaka-red tag daw niya. Although ako, di ako naniniwala sa red tagging. Kasi, di ba? Call the communist a communist. Wala namang problema doon eh. Ang nakakatawa lang, yung mga grupo ni Digong, sila Mike Defensor, etc. Sasama sila sa rally ng mga komunista bukas yata, yung white ribbon rally. Sasama sila. Talaga, pati na ang DDS sa mga komunista. Mukhang gusto maisama ng mga DDS sa mga komunista. Oo. Anyway. Okay, game.